service. Purihin ang Panginoon. Mag-join po kayo sa akin. Lahat ng nanonood, I invite you to open your Bible in Psalms 97. Magbabasa po tayo ating meditate ang word ng Lord tonight na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? Tayo po ay magbabasa na po. Buksan po natin ang Psalms awit 97. Okay? Ako po ay mangunguna sa pagbabasa. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay naghahari, kaya magalak ang mundo, pati na ang mga isla. Napapalibutan siya ng makakapal na ulap at naghahari ng may katuwiran at katarungan. May apoy sa unahan niya at sinusunog nito ang mga kaaway niya, nakapalibot sa kanya. Ang kanyang mga kidlat ay lumiliwanag sa mundo. Nakita ito ng mga tao at nanginig sila sa takot. Natutunaw na parang kandila ang mga kabundukan sa presensya ng Panginoon. Ang Panginoon naghahari sa buong mundo. Ipinapahayag ng langit na matuwid siya at nakikita ng lahat ng tao ang kanyang kaluwalhatian. Mapapahiya ang lahat ng sumasamba sa mga Diyos-Diyusan at mga nagmamalaki sa mga ito. Ang lahat ng mga Diyos ay lumuhod at sambahin ang Diyos. Ang Panginoong narinig ng mga taga-Zion at ng mga taga-Juda ang tungkol sa inyong wastong pamamaraan ng pamamahala. Kaya tuwang-tuwa sila. Dahil kayo, Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ay naghahari sa buong mundo. Higit kayong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan dahil iniingatan ng Panginoon ang buhay ng kanya mga tapat na mamamayan. Amen. At inililigtas niya sila sa masasama. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay parang araw na sumisinag sa matutuwid at nagbibigay ito ng kagalakan sa kanila. Amen. Kayong matutuwid, magalak kayo sa Panginoon. Pasalamatan siya at purihin ang kanyang pangalan. Amen. Ang Diyos ang magdagdag ng pagpapala ng pagkabasa ng kanyang salita sa gabi ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Durog po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Holy Spirit. We glorify you tonight, O God. Amen. Oh, Larabasike, Rabasandara, Sike, Rababasondaro, Soko. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Salamat sa buhay. Salamat po, Panginoong Hesus, sa buhay na ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon, Lord. Wala pong hadlang, anumang mga situation, circumstances na aming hinaharap sa mga panahong ito. Lord, patuloy po kami na magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, idinudulog po namin ang aming mga sarili sa oras na ito. Lord, linisin mo po, Panginoon, ang mga puso at isipan namin, Panginoon. Kung hindi man kami karapat-dapat sa inyo, Lord, marapatin niyo, Panginoong Hesus. Patawarin niyo po kami. Linisin mo, Lord, ang lahat, Panginoon, ng aming mga kasalanan na isip, na gawa, na salita, Panginoon, mga pagkukulang po namin sa inyo. O Diyos, sa gabing ito, ikaw po ang maparangalan at maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dahil, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na patnubay at gabay. Ikaw ang Diyos na siyang mangunguna sa gawain mo tonight. Lord, salamat sa aming awitan. Lord, gamitin si Pastor Alan, si Emmanuel, sa amin lahat andirito, Panginoon. Na Lord, ikaw ang mag-glorify. Lord, kahit sa mga tao, Lord, na nakapanood sa live stream, we pray for them, Lord God, na Lord, O Panginoon, mangusap ka din sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, na ikaw ang patuloy po naming sinasamba, pinupuri at dinadakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. O Diyos, maraming salamat, even sa mensahero mo tonight, sa buhay ni Pastor Alan. Amen. We pray, Lord, i-anoint mo, Panginoon, every words that proceeded to the mouth of your servant, O God. Yes. I-anoint mo po, Panginoon, ang mga salitang ito, Lord. Magbigay sa amin ng mga inspirasyon. Yes. Magbigay po sa amin, Panginoon, ng kalakasan, O Diyos, ang spiritual. I-level up mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, upang
matutunan po namin magtiwala ng lubusan sa inyo, Panginoon. Ama, marami pong salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy po namin pinupuri, sinasambat, dinadakila. Parangalan ka po namin at awitan ka po namin. Sinabi mo, Lord, 2 or 3 gathered in your name, and you are in the midst of us. Lord, we are more than 3, Lord, in this place, Father God. Kaya thank you so much, Panginoon. Ikaw ang patuloy naming alayan ng papuri at pagsamba. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Amen. Tayo po yung umawit sa Lord. Amen. Above all powers, above all fears, above all nature, and all created things, above all wisdom and all the ways of man, we were here before.
Siset ko muna yung aking PowerPoint. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat. Ating Diyos. God is God in all the time. I-ask ko na si Pastor Melody na ilagay yung ating PowerPoint dito sa laptop dahil hindi mag-project sa projector. Ayan. Tonight, ang message natin is about heart service. Paglilingkod na mula sa puso. I pray na ang Lord ang mag-speak sa ating lahat sa message ng Lord. I pray na tayong lahat na nakikinig at nanonood ay magkaroon ng encouragement at gawin natin tong time ng heart searching. Saliksikin natin yung ating puso. Tignan natin kung anong worship ang inaalay natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang message natin is about heart service. Ang verse natin ay matatagpuan sa Isaiah 29 verse 13. Ang sabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. Ulitin ko yung pagkabasa ng verse na pagbubulay-balayan natin sa gabing ito. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagpupuri at nagpaparangal sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. At ang pagsamba nila ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa atin mga kapatid, may mga tao pala na nagpupuri at nagpaparangal sa Diyos, sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. No? Ang galing-galing nilang magsalita. Sa kanilang mga bibig ay pag pakikinggan mo sila ay para silang tama. Yung kanilang mga sinasabi ay tama. Nagpupuri sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at nagpaparangal sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila ay malayo sa akin. Yun ang sinasabi ng Lord na mas mahalaga. Kahit pala salita ng salita ang iyong bibig sa panalangin o sa pagpupuri, pero pag ang puso mo'y malayo sa Diyos, ito ay hindi worship na katanggap-tanggap. Kaya ang pag-aaral natin ngayon ay heart service, yung paglilingkod na mula sa puso, hindi mula sa nguso. Puso, hindi mula sa bibig. Dahil ang sabi ng Diyos, ang kanyang kinalulugdan na pagsamba o pagpupuri o pagpaparangal ay yung paglilingkod na ang puso mo ay malapit sa Diyos. Mga kapatid, marami sa mga tao ngayon na lumalapit sa Diyos dahil may crisis. No? Sa isang banda, maganda yon dahil lumalapit sila sa Diyos. Kaya lang, ang paglapit nila sa Diyos ay hindi dahil mahal nila ang Diyos o talagang malapit sila sa Diyos. Ang paglapit nila sa Diyos ay dahil meron silang kailangan sa Diyos. No? Merong krisis. Pagka walang krisis, di naman talaga lalapit. No? Yun ang malungkot. Malungkot na pagsamba na ikaw'y lalapit lang sa Diyos pagka meron kang kailangan. Ito ay pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng bibig. No? Kaya nagkikreate tayo ng mga prayer group, no? Meron tayo mga online. Pero hindi ka naman nagjo-join, di ba? Pero all of a sudden ngayon, may interest ka na. Bakit? Nasa crisis tayo. Ang problema ng service na yung pagkapatid, hindi yun heart service. Ang tawag ko dyan ay lip service. Naglilingkod ka sa Diyos dahil meron kang kailangan.
kung wala ka na uling kailangan, di, wala na uli, no? Meron dito sa mga kapatid, wala akong pinapatama ang mga, noong merong group sina Pastora Melody at si Pastora Glo at Pastora yung mga mothers natin na nung nagkahulihan sa Israel, sobrang dami ng gustong sumama doon sa Bible study online. Nung humupa na uli yung hulihan, nawala na yung grupo. Meron na uli, natira na lang si Pastora Melody at si Pastora Gloucester, Nimpa, Sister Tess, no? Pero yung mga iba, nawala na. Ngayon, kung ikay isa doon, di kita pinapatawag. Sinasabi ko lang na may mga pagsamba, kapatid, na sa bibig lang. Pagsamba sa nguso, hindi sa puso, ang tawag ko. Yun ay pagsamba na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon, ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Ibig sabihin, pagka sinabi ng tao magsamba, sasamba sila. Pero pagka wala namang tao magsasabi silang magsamba, hindi naman sumasamba. Wala akong sinasagasaan mga kapatid dahil baka sitwasyon mo ito. Yung mga iba, nung may trabaho, praise God, no? Hallelujah! Praise the Lord, no? May trabaho. Nung walang trabaho, puspusan ng panalangin, kapatid. Kapatid, ang tawag ko dyan, pagsambang galing sa bibig. Hindi pagsambang galing sa puso. Dahil dapat, nung wala kang trabaho, noong meron kang trabaho, may apoy ka na sa Diyos. Nung wala kang trabaho, may apoy ka pa rin. Ang problema, kapatid, kung may apoy ka noon, kung wala kang apoy noon, nung may trabaho ka, tapos all of a sudden ngayon, ay may apoy ka nang wala kang trabaho, baka yan ay pagsambang galing sa bibig. Ako'y nangungusap lang dahil sa sinasabi ng Lord. No, wala akong intensyong manakit, no? Wala akong intensyong mag-condemn. Sinasabi ko lang dahil ito'y panahon na heart searching, Panahon na isipin natin, Lord, tama ba itong pagsamba ko sa iyo? Itong puso ko ba ay nakaayon sa pinapagawa mo sa buhay ko? Ito bang pinapagawa mo sa akin ay talagang willing kong gawin o ako'y napipilitan lang o dahil meron lang akong kailangan kaya ko ginagawa? Mga kapatid, yung mga iba, yung sabi ni Pastora Glo din kagabi, sa aming sharing sa 1 Samuel chapter 4. Ang kanilang pagsamba sa Diyos ay hindi totoo dahil walang kalakip na pagsisisi. Walang kalakip na pagsisisi yung kanilang paglilingkod. Hindi totoo. Sila ay merong form of godliness pero walang kapangyarihan yung kanilang pagsaserve sa Diyos. Gusto kong i-share, kapatid, kung ano yung pagsamba na malayo sa Diyos, no? Para masaliksik natin yung puso natin at tanungin natin sa Diyos, Lord, ako ba'y nasa tama pa o malayo na ako sa presensya mo? Dahil baka awit ka ng awit, puri ka ng puri, pero wala ka namang pusong nagsisisi. Inahanap ng Diyos yung kabanalan sa iyo, dinadaan mo na lang sa kanta, kapatid. Hindi yan nakukuha sa kanta. Nakukuha yan sa pusong malapit sa Diyos. Kung malayo yung puso mo sa Diyos, kahit kanta ka ng kanta, kapatid, hanggang siling lang yung kanta mo. Pastor, hindi ba tinatanggap ng Diyos yung aking pagkanta? Paano niya matatanggap, kapatid, pag ang puso mo'y malayo? Yung mga malalapit lang sa Diyos. Pastor, sino yung mga malalapit sa Diyos? Eto, ibibigay ko sa iyo yung ilang mga salita na nakikita ko sa Bible at ayon sa context ng Isaiah 29 na nagpapakita na hindi totoong pagsamba. Yung pagsambang galing lang sa bibig, no? Hindi talagang galing sa puso. Dahil dito sa Isaiah 29, nagalit ang Panginoon. Tingnan mo, nagagalit.
Ito ang gusto ko sabihin mga kapatid, ano? Sa lumang tipan, nagagalit talaga ang Lord. Sa bagong tipan, ibinuhos ng Lord yung galit niya sa bugtong niyang anak. Di na siya galit sa mga tao ngayon. Hinihintay na lang yung paghuhukom. Yung paghukom ay yung bibigyang sulit lahat ng tao, believer o unbeliever man. Pero sa panahon ngayon, mga kapatid, ito ay age of grace. Ang ibig sabihin ng age of grace, may biyaya pa rin ng Diyos. Yan ang dahilan na kahit naka-lockdown tayo, buhay pa rin tayo. Diba? Hindi pa rin, umihinga pa rin tayo. Oo, merong struggle, oo, merong mga pinagdadaanan tayong trial, pero buhay pa rin tayo, hindi pa yung judgment. Ang judgment, kapatid, pag nagsabay-sabay yung famine, tagutom, yung lindol, earthquakes, yung mga gera, no? Mga wars, pag nagsabay-sabay yung tatlong yan at yung yung mga earth bodies, yung sun, moon, stars ay bigla nang lumapag sa earth. Yan ay judgment na, wala nang kawala lahat. Dito kapatid, meron pa rin mga nagdidisko nagpapakaligaya. Yung mga iba nga, nag-a-addict pa nga Dahil gusto nilang maalis dun sa sitwasyon na ganitong nakakulong, ay meron silang trip para makalabas sa mundong ito at pumunta sa ibang mundo. Kaya sila nagda-drugs pa rin. Ang tawag ko dyan kapatid, pagsambang malayo sa Diyos. Ito ang nakita ko na pagsamba na malayo sa Diyos. Ito ang mga natagpuan ko. Ang tawag ko dito yung mga false worship. Di ba meron tayong true worship? Ito yung mga false worship. Una ay lip service. Ibig sabihin ng lip service, yung pagpupuri mo galing lang sa bibig mo, hindi galing sa kaibuturan ng iyong puso. Nagpupuri ka sa Diyos, pero ang puso mo ay hindi nagsisisi, no? Walang pagsisisi. Hindi ka nagbabalik loob sa Diyos. Ang bumumuka lang sa iyo yung bibig. Ang tawag natin dyan ay lip service. Yan, ang tawag natin dyan ay false worship. Ang pangalawa, kapatid, ay far hearts. Pusong malayo sa Diyos. Pastor, ano po yung pusong malayo sa Diyos? Ang pusong malayo sa Diyos, kapatid, pag ang puso mo ay walang pagsisisi. Hindi ka marunong magsisi sa iyong mga kasalanan. Nire-remind ka na ng Diyos, no? Ng itong sa panahon na ito, naka-quarantine na tayo lahat, no? Dahil sa COVID tayo nasa loob na ng bahay. Pero meron pa rin issues ng pride yung heart mo, no? Hindi ka pa rin tumatawag sa Diyos ng buong puso. Hindi mo pa rin tinatanong ang Diyos, Lord, ano bang mga bagay sa heart ko na kailangan pang isuko sa iyo? No, mga kapatid, kung minsan, hindi pa tayo nakakalapit sa Diyos ng buong puso. Pastor, bakit? Walang totoong pagsisisi. Pastor, ano ba yung totoong pagsisisi? Ang totoong pagsisisi ay hindi lang paghingi ng tawad, kundi pagtalikod sa mga kasalanang iyong ginagawa. Pag ikaw ay tumalikod na sa iyong mga kasalanan, ibig sabihin, ang puso mo'y malapit na sa Diyos. Pangatlo, kapatid, worship of men. Diba? Ang style ng pagsamba mo ay pagka may tao. No? Pag walang tao, hindi ka nagsasamba. Ang tawag natin doon, kapatid, hypocrite. Diba? Pag mag-isa ka lang, hindi ka nag-worship. Pag may ibang tao, doon ka lang nag-worship. Ang tawag ko sa'yo, hypocrite ka. Pastor, galit ka ba sa akin? Kapatid, itong message na ito ay hindi lang para sa'yo, para din sa akin. Ang ibig kong sabihin, kapatid, pag hindi tayo magsaliksik ng puso natin, baka isa ka dito sa false worship na ito. Pastor, ano ba yung false worship? Nag-worship ka pag may mga tao. Totoong merong corporate worship na sama-sama tayong nagsasamba sa Diyos. Pero pag ikaw ba mag-isa, nag-worship ka pa rin? O babad ka sa YouTube, kakapanood ng kung ano-ano, no? At di ka naman nagsasamba ng buong puso mo, di ka nakikinig sa tinig ng Diyos, no? Ito pa, mga kapatid.
Pag ang pagsamba mo ay hindi nakabase sa katotohanan, yan ay false worship. Not based on truth. Pastor, ano ibig sabihin niyan? Ang sabi ng Bible, iba't ibang uri ang pagsamba, no? May pagsamba na galing sa puso lang, yung di ka nagsasalita, o kung saan sa isip lang, di ba? May pagsamba na galing sa puso pero lumalabas sa bibig, no? May pagsamba na, sabi ng Bible, may mga pagsamba na pagtaas ng kamay, pagtugtog ng instrumento, pagluhod, no? Yan ay nakabase sa katotohanan. Tingnan niyo mga kapatid. Eto, pag ikaw kapatid, ang puso may pulong-puno ng kasinungalingan, false worship yan ginagawa mo. Totoo yan kapatid. Pag ang puso mo ay magaling kang magsinungaling, pati sa mga men of God, nagsisinungaling ka pa. Diba? Nagsisinungaling ka sa amo mo, sa employer mo, no? Sa kapatid mo, nagsisinungaling ka. Kapatid, yan ay false worship. Akala mo true worship yung ginagawa mo, false worship na pala. Ito pa, ang false worship, kapatid, is not based on spiritual understanding. Wala kang spiritual na pangunawa sa nangyayari. O kung minsan sinisisi mo ang Diyos na parang ang Diyos ay ang may gawa ng lahat ng kasamaan, di ba? Sunod, ang false worship is devoid of God's plan. Hindi mo gustong sundin yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Na ministry ka na, ayaw mong maging faithful dun sa ministry mo. Sabi mo ay, Pastor, pasensya na. Pastor, pasensya na. No? Wala po akong pinapatamaan, ano? Dahil itong message na ito, kung para sa iyo, para sa akin muna. No? Hindi mo, nung ito'y pinrepair ko, para sa akin muna, hindi para sa iyo. Sinishare ko lang ito dahil sinaliksik ko din ang heart ko. Gusto ko, sabay-sabay tayong magsaliksik. Sunod, depraved mind. Yung depraved mind, kapatid, ay hindi, yung isip mo ay hindi nakatuon sa Diyos. No? Marami mga tao ngayon na kahit ganito na ang panahon, ang isip nila, wala pa rin sa Diyos. No? Ang nasa isip nila, sa balita, di ba? Nasa isip nila, paano kaya tayo makakaligtas dito? Kailan kaya magkakaroon ng vaccine? Kailan kaya matatapos itong quarantine, itong lockdown, di ba? Ang depraved man, kapatid, ay walang rest sa Panginoon. Walang kapayapaan sa Lord. Ito pa, malapit na ako. Ang false worship, mga kapatid, pag sinasabi mo yun sa iyong manlilikha, letter A, ay hindi ikaw ang lumikha sa akin. Di ba? Yan ang malaking problema. Na ang isip mo ay hindi God ang nag-create sa'yo. Di ba? Marami sa Israel o sa buong mundo, yung mga atheists. Ang ibig sabihin ng atheist ay hindi sila naniniwalang may Diyos. Ang paniwala nila ay galing sila sa unggoy, di ba? O galing sila sa Big Bang Theory na may sumabog, tapos nagkaroon ng ape, tapos yung ape naging tao. May mga tao pa rin gano'n, ano? Na ang sabi nila sa Diyos, walang totoong Diyos, hindi ikaw ang manlilikha. Tapos pangalawa, ang sabi nila sa Diyos, wala kang alam. Di ba? Kung minsan hindi nyo sinasabi sa Diyos na wala kang alam, pero ang iyong nasa puso ay parang mas maganda ito. Meron kang mga alternative na nasa isip mo, mas magaling ka pa sa Diyos, no? Mga iba nga kaya sisinagsisi sa China, di ba? Sisinagsisi sa ibang bansa. Baka ang dapat sisihin, kapatid, ay ikaw. No? Hindi kaya nagkaroon nito dahil kulang kang prayer? Hindi kaya nagkaroon ng ganito para magkaroon ka ng worship, totoong worship? Hindi kaya. Tinatanong ko lang ito, kapatid, wala akong spirit of condemnation. Sa panahong ito, ayaw kong mag-condemn. Dahil tayong lahat ay nakakaranas ng COVID. Pero ang ibig ko lang sabihin, huwag mong sasabihin na wala kang alam, Diyos, no? Parang ikaw may mas alam dahil may marami kang nabasa sa Facebook kaysa sa Diyos, no? At akala mo yung mga nabasa mo ay mas mabigat pa kaysa sinasabi ng Word of God. Ito pa,
False worship when you don't have time to read the Bible. Di ba? Ang pagsambang malayo sa Diyos ay pagsambang walang panahon sa Biblia. Ito kapatid, tayong lahat ay nandito na sa panahong ito. Pinapakiusap ko ho bilang isang pastor, nabuksan mo yung Bible mo, no? Basa ka Genesis, Exodus. Pag hindi mo pa natapos yung Genesis, siguro panahon na itong tapusin mo yung Genesis, no? O lumipat ka na sa Exodus, no? Huwag naman, baka hindi mo pa alam kung ano yung John 3:16 o John 14:6. Naku po. Huwag naman sana, no? Hindi ka na rin nagme-memorize ng Bible. Nagme-memorize ka lang. Meron tayong Friday lecture at Sunday lecture. Ngayon nakalimutan mo na. Diba? Kapatid, ito pa. False worship when you cannot interpret what you have read. Pag hindi mo maipaliwanag yung nabasa mo sa Bible. Pastor, malalim naman eh. Ito kapatid, malalim dahil malayo ka sa Holy Spirit. Pag malapit ka sa Holy Spirit, ipapaliwanag niyo yung Bible sa iyo, kapatid. Alam niyo, nakita ko mga kapatid na false worship pa. False worship dahil tulog ang iyong kaluluwa. Deep sleep. Anong ibig sabihin ng deep sleep? Tulog na tulog yung iyong kaluluwa. Wala nang passion for God. Wala nang excitement na makalapit sa Diyos. Wala nang tulog na. Kailangang gisingin. Ang panalangin ko kapatid na itong preaching na ito ay maging panggising sa iyo kung ikay matagal ng tulog. Katulad ng sinasabi ng isang radio reporter, TV reporter, Hoy! Gising! Deep sleep! Pumasok ko yung deep sleep sa iyong kaluluwa. Wala kang passion. Pastor, ano yung passion? Wala kang excitement sa Word of God. Wala kang excitement sa worship. Parang ginagawa mo lang dahil ritual, kapatid. Pag ritual na ang iyong pagsaserve sa Diyos. O pag ang iyong pagsaserve sa Diyos ay dahil ngayon lang, kapatid, baka yan ay false worship. Isa pa, ang false worship ay blind eyes. Pastor, anong ibig sabihin ng blind eyes? Ang gusto kong sabihin dyan, yung blind eyes, yung blind spot, no? Marami kang nakikita sa iba na hindi mo nakikita sa iyo. Katulad ng kasinungalingan mo, di ba? Sinungaling yun. Ikaw naman pala sinungaling, di ba? Ang tawag ko dyan, kapatid, blind eyes, blind spot. Nakikita mo yung mali ng iba, yung mali mo, hindi. Lahat ay mali, ikaw ay tama. Last but not the least, praise the Lord. Last but not the least na false worship ay spiritually drunk. Ikaw ay lasing. Alam mo kapatid, tayo nalalasing pagka sobra-sobra ka na. Di ba? Yung alak, hindi naman sinabi ng Bible na bawal uminom ng alak. Ano? Ang bawal sa pag-iinom ay yung paglalasing. No? Kung sobra-sobra ay yung iniinom. Di ba? Sa Jewish tradition, every Saturday night, Sabbath, di ba? Shabbat, at meron tinatawag na kiddush. Yung ginagamit nila doon, yung mga iba ay grape juice, pero yung kiddush talaga ay vine. Ang ibig sabihin ng wine is fruit of the vine. Yung fruit of the vine, it would either be sweet or fermented, di ba? Pwedeng sweet yon na grape juice o pwedeng wine na totoo. Kaya lang ang problema kapatid, kung sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Marami sa atin ngayon na naka-lockdown, puro kain na lang, kapatid, no? Dati nagpa-fasting ka na, may ministry ka, no? Ngayon puro kain ka na, sobra-sobra na. Ang tawag natin dyan, kapatid, gluttony. At ang gluttony, iisa ang solusyon. Prayer and fasting. Marami kapatid, spiritually drunk, lasing. Hindi siguro lasing sa alak, lasing sa pagkain.
Kapatid, baka itong time na ito'y tinatawag ka ng Lord na lumapit ka uli sa cross. At alisin mo lahat. Alisin mo pagkain. Dumulog ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, mas mahalaga kayo kaysa sa breakfast, lunch, at dinner. Pag di mo kayang hindi kumain, one meal, di ba? Huwag ka mag-almusal. Pero ipakita mo sa Diyos na, Lord, I'm doing this because I love you. Marami sa mga kapatid ay false worship. Kaya gusto kong balikan in summary. Una, ang false worship ay pag naglilingkod ka sa iyo sa pamamagitan ng iyong bibig. Pangalawa, malayo yung puso mo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka marunong mag-repent. Pangalawa, nag-worship ka lang kung may mga tao. Pang-apat, yung worship mo hindi nakabase sa Word of God. Wala kang spiritual na pangunawa. Kung minsan sinisisi mo ang Diyos sa mga nangyayari sa iyo. Susunod, di mo alam yung plano ng Diyos sa iyo. Binigyan kanya ng ministry. Hindi mo treasure depraved mind, no? Hindi ka makapag-isip ng tama, punong-puno ng anxiety and worry ang isip mo, instead na peace of God. Sabi mo sa Diyos ay hindi siya ang tunay na manglilikha at wala siyang alam. Di ba? Hindi mo nga sinasabi sa iyong bibig, pero yung ina-act mo, mas naniniwala ka sa sinasabi ng Facebook kaysa sa nababasa mo sa Word of God. Etong masakit. Maraming mga believer, wala pa rin time magbasa ng Bible. At nililimitahan nila yung pagbabasa nila sa Bible. Mas marami silang time sa YouTube. Ito pa. Hindi nila maipaliwanag yung nababasa nila. Pastor, bakit? Dahil malayo sila sa Holy Spirit na siyang totoong interpreter ng Bible. Deep sleep. Tulog ng tulog yung kanilang kaluluwa. No? Wala ng passion to love God. Wala ng passion to honor God. Wala ng passion to pray. Di ba? Sunod, blind spot. Lahat ay mali. Sila lang ang tama. Baka ikaw yun, Akala mo, lahat kami ay mali. Ikaw lang ang tama. Last but not the least, spiritually drunk. Lasing na lasing ka, siguro hindi sa alak, hindi lasing na lasing ka sa pagkain. At kailangan mo nang ibigay kahit 1 meal or 2 meal sa Diyos, no? Pakita mo sa Diyos na mahalaga ang cross. Mahalaga siya, higit sa breakfast, lunch, at dinner, no? Kailangan nating bumalik sa totoong pagsamba. Upang hindi tayo sabihan ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa Jerusalem, sa Isaiah 29. Ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila'y malayo sa akin. At ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Amen. Lingin natin si Pastora Glo na ipag-pray ang ating closing prayer at meron kami ditong offering at mga tithe na kailangan ipag-pray. Amen. Hallelujah. Sa lahat, atin mo na ipanalangin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito, tithes and offering, Lord, na aming ibinabalik sa inyo. Dahil, Lord, Ikaw po yung source ng lahat ng aming strength. Everything, Lord, anong meron kami ay sa inyo nagmumula aming mga trabaho. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa lakas, sa pagpapala. Lord, kahit anong lahat ng sasabihin namin, Lord, ito'y nagmula sa inyo. Salamat po, Ama, sa mga kaloob na ito, mga nalikom po namin sa gamit ito. Pagpalain mo kami, O Diyos. Patuloy, Panginoon, bless mo kami sa lahat ng aspect ng aming buhay. Salamat, Panginoon, ipinagkatiwala po namin ang lahat ng aming buhay, ang mga situation ngayon na dumating sa mundong ito. Salamat dahil Ikaw pa rin ang Diyos na makapangyarihan. Hindi ka nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Tayo po idadako sa ating closing prayer. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon bilang pagsukat, pag-surrender sa Kanya. Sabi nga kanina sa preaching na kailangan i-search natin po yung ating heart sa harapan ng Panginoon. Kung ito ba'y totoo na nag-worship sa ating Panginoon o malayo na ba tayo sa Panginoon. Madaling magsabi
na nag-worship tayo, pero minsan ang heart po natin, punong-puno ng kabalisahan, punong-puno ng hindi tama na layunin ng Diyos. Taas ang ating mga kamay. Hallelujah. O rabasik, rabasundoro, soko, rabasandakasik. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mensahe na ipinadala mo. Lord, salamat, O Diyos, isaliksikin mo ang puso ko, Panginoon. Puso ng bawat isa sa amin, O Diyos, sa gabi ito. Iyaan mo po, O Diyos, na i-rebel mo sa aming mga sarili. Panginoon, sa aming pag-isa, sa aming pakikipagniig sa inyo, na kung saan na ba kami napunta. Ano na ba yung direction namin spiritually? Kung kami ba, Panginoon, ay sumamba sa totoong Diyos na lumikha sa amin, na may lalang ng langit at lupa, na Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, Diyos na nagbigay ng buhay. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang nagbigay ng kalakasan. Ikaw, Panginoon, Lord, ang may kapangyarihan, Panginoon, sa mga situation sa mundo ito. Hindi po namin, Lord, titingnan ang mga situation. Titingnan po namin, O Diyos, ang mga pangako mo sa amin. Titingnan po namin, Panginoon, kung paano mo kami pinatatag. Sa bawat laban namin, Panginoon, hindi kami nakikipaglaban, kundi kayo. Lord, manguna ka sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming strengthen sa aming spiritual na buhay. Palakasin mo kami, O God. Patuloy ng aming mga paningin. Sabi nga, Lord, Psalms 121, Lord, verse 1. I look up my helps, where my help comes from. My help comes from the Lord. Truly, Lord, ng helps namin na nagmumula sa inyo. Totoo, Panginoon, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, siya lang tutulong po sa amin. Amen. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming papagtagumpayin sa bawat situation, O Diyos, dahil, Lord, we are more than conqueror. Amen. Dahil, Lord, nagtagumpay ka na po sa cross ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang gawain ito. Ikaw maitaas, maluwalhati at maparangalan sa aming buhay. Patuloy ka, Lord, na mangusap sa mga salita mo, Lord, na aming pinagsalusaluhan sa gabing ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang inyong lingkod. Pagpalain mo ang sambayanan niya, Panginoon. Amin siyang binigay sa inyong kamay na ikaw, Panginoon, Lord, ang patuloy mag-strengthen sa Pastor Alan and family, Lord God. Ikaw magpapalakas, Panginoon, lalo, upang kami, Panginoon, patuloy niya, Lord God, na masamahan, O Diyos, patuloy kami, Lord, mabigyan, may strengthen din, Lord, sa kanyang pananampalataya at magkaroon kami rin ng pananampalataya, O Diyos. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Patuloy ka namin purihin at sambahin. Binabalik po namin, Lord, sa gabing ito ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you for watching.